Balita naman po sa Metro Manila, higit 100 Pilipino at isang Chinese na umano'y supervisor ang inaresto sa pugad ng love scam sa Makati. Nadatna ng mga otoridad ang mga workstation area ng mga suspect kung saan naghahanap ang mga suspect ng mabibiktimang lalaki sa mga dating app. Pinapaibig, pinapaasa at saka naman aalokin na mag-invest sa isang bogus na kumpanya ang mga biktima. Gumagamit pang mga suspect ng artificial intelligence o AI para magmuka na magandang babae mga ito. Ay, oo, usong-uso po yan. Mismong si NBI Director Jaime Santiago nagulat nang makita ang makabagong teknolohiya ng mga scammer. Ayon sa NBI, posibleng konektado sa Pogo ang namamahala sa mga ganitong iligal na aktibidad. Mga dayuhan daw ang madalas na binibiktima. Sasailalim naman sa digital forensic examinations ang mga nakumpiskang computer at mga cellphone. Sugatan ng 59 anyos na lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa barangay 161 sa Caloocan. Nagkaroon ng galos sa braso ang biktima na si Ernie Cainilla. Ang kwento niya, nagumpisa ang apoy sa third floor ng kanilang bahay. Sinubukan niyang apulahin ang apoy pero may biglang sumabog kaya nahulog ito sa hagdan. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Tumagal po ng higit 1 oras bago naapula ang apoy. Patay naman ang isang babaeng sakay ng motorsiklo matapos silang sumalpok sa matapos po silang sumalpok at bumangga sa isang oil tanker sa Quezon City. Nakahandusay at wala ng buhay ang 22 anyos na biktima ng abutan ng mga otoridad. Nagtamo naman ng galos sa kamay at sa paa ang live-in partner nito. Lumabas na galing Valenzuela at patungo sana sa Quezon Memorial Circle ang motorsiklo. Galing din ng Valenzuela ang oil tanker na magde-deliver sana ng diesel sa Taytay Rizal nang mangyari pong aksidente. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang driver ng tanker. Mahaharap po siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at maging physical injury.